Bad trip talaga ang mga international students at mga temporary foreign workers, pati na po yung mga visitors dito sa Canada. Pinoy ako! Tapos na naman ang isang araw. At kamusta na kayo mga kababayan? Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Ano na po bang balita? Mukhang mas updated pa kayo sa mga balita ngayon dito sa Canada kaysa sa akin. Di na ako masyadong nakakatimbre sa mga immigration. Pero itong kamakailan lang, ito yung napapabalita ng mga pangyayari dito sa Canada ngayon. Kasi hindi mo maitatago itong current issue ngayon na marami sa mga kababayan natin ang dismayado. Bakit sila dismayado? Dismayado yung mga kababayan natin na naandito sa Canada at pati na rin yung mga nag-a-aspire pa lang na makarating dito sa Canada. Dahil dito nga sa balitang ito na parang pinag-iinitan daw ang mga temporary foreign workers, mga international students at mga visitor dito sa Canada. Kasi nagkaroon ng cap, ng limitation, nagkaroon ng paghihigpit pagdating sa mga temporary foreign workers, sa mga international students at sa mga visitors. Una na po yung visitors na gustong magkaroon ng papel dito. Anong papel? Work permit. Hininto na, kamakailan lang. At itong ang temporary foreign workers at international students, nilagyan ng cap or limitation. And so last month, the PM was clear and announced changes to the temporary foreign worker program, and those changes will come into effect September 26th. And I want to just review them because it's going to be important for the substance of my comments today. So these changes included reducing the cap from 20% to 10%, and in census metropolitan areas where the unemployment is higher than 6%, there's a refusal to process in the low-wage stream. I've also undertaken over the next now 60 days to come back to you all with our plans on the high-wage stream. Today, I'm confirming that this change will also be applicable to the traitement simplifié in Quebec, which currently does not have a cap limit. Less than a year ago, we announced three big measures when it comes to international students. One, a national cap and a redistribution of the student permits out of a spirit of fairness across the provinces and territories. Two, a very important limitation on spousal permits. So, mas kokonti na yung ina-accept ngayon dahil nga dun sa cap na ito. Now, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Bakit ba nagkaroon ng cap? Alam niyo po mga kababayan, mga 2-3 years ago yata, nung naglabas ako ng video about immigration level plans dito sa Canada. I think it was during pandemic times yata yun nung nilabas ko yung video yun about sa immigration level plan. At dahil nga pandemic, ang sabi ng marami ay hindi raw naman totoo.
yung sinasabi kong immigration level plan. Very promising good news po para sa mga kababayan nating nagnanais pumunta dito sa Canada. Itong mga in-demand na jobs at kailangan po ngayon dito sa Canada dahil po sa COVID-19. Kaya recently lang po ay nag-announce ang Government of Canada ng kanilang plano para makarecover ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan po ng pag-invite sa ibang mga bansa na mag-immigrate dito sa Canada. Yung immigration plan po na ito. Pero hindi akalain ng Government of Canada na yung immigration level plan nila ay masusurpas or malalampasan pa yung plano nilang yun ng mga immigrants na magpupunta dito sa Canada or yung mag-a-apply for permanent resident. Hindi nila akalain, wow, ganun kadami. Kaya po, nagkaroon ngayon ng cap kasi meron silang target. Ang problema do sa kanilang target, wala silang limitation. Sinabi nila, ito yung target namin, but wala naman sila nabanggit na, okay, pag na-reach na natin, itong immigration level plan natin, hinto na. Ayun. So, na-overlook nila. Yun nga yung sinasabi nila doon sa kanilang announcement kung bakit nagkaroon ng ganitong cap. Ito yung sabi nila, But let's set the table further a little. When you look at the growth that we have seen in people that are temporary residents of Canada, that's something that has grown almost exponentially over the last few years, from about 437,000 individuals in 2019 alone to about 1.2 million in 2023. That comes with consequences. So dahil nasurpas nga or mas marami yung supply, kung sabihin na natin demand and supply ito. Dahil marami yung supply, kailangan lagyan natin ng limitation yung supply. Kasi mag-o-overflow, 'di ba? Ang dami nang masyado. At dahil sa marami, pag minsan, dahil sa maraming gustong pumunta dito sa Canada, may umaabuso naman. Nagte-take advantage. Kaya, naisipan ng Canada ito. Kasi nagte-take advantage yung iba Paano pagte-take advantage? Di yung mga, lalo na, etong mga scammer na ito, ay nag-take advantage naman sa mga temporary foreign workers. Kaya kung mababalitaan nyo na marami nagre-reklamo naman. Kahit nga lang ako may mga nagko-comment pag minsan sa mga videos ko na nagsusumbong sa akin na na-scam daw sila. Marami naman po talaga kahit magbasa kayo ng news maraming na-scam. Kasi inaabuso nga yung sistema. Dahil alam na maraming tao ang gustong magpunta dito sa Canada, nagte-take advantage naman sila. Para naman pagkakitaan nila. Yung iba naman, legit naman yung iba, kaso nagte-take advantage din. Doon sa mga visitors na gusto magkaroon ng papel dito, sinisingil naman nila ng grabing singil. 'Di ba mga kababayan? Maraming nagsasabi sa akin yan na dahil nga yung ibang mga visitors gusto magkapapel, talaga namang sabi sa akin, bakit naman po ganyan yung mga paniningil nila? Ang laki nilang maningil ng LMIA. Sa totoo lang mga kababayan, yung LMIA hindi naman po dapat applicant ang nagbabayad yan Sino po dapat ang nagbabayad ng LMIA? Employer. Yan po ang totoo dyan Kaso lang, nag-take advantage na nga. May mga agency, may mga employers din na nagte-take advantage. Kaya isa yan sa factor na tiningnan dito ng Government of Canada para
hindi nila ma-abuse yung system. Kaya nilalagyan nila ngayon ng limit. Isa na po yan sa dahilan, mga kababayan. And three, as part of making sure that the system is dealing with the fraud that we had seen, a process of letter of acceptances that involves the provinces certifying that the institutions that international students are coming into are indeed those that we see on the applications. Those were very important in addition to some of the measures that I announced in December with respect to the solvency requirements of students that have to come to Canada. Canada is not an inexpensive place to live in. And in addition to the work hour amendments that we have made that limit the work hours to 20 and now coming up 24 hours for students studying full time. We expect students to be doing exactly that. Those measures that we have taken internally to be a little more restrictive on who gets visas, looking at countries where we are seeing people exploiting the visa system. At yung iba nga, hindi lang naman po Filipinos ang nagmamigrate dito mga kababayan. May iba't ibang mga nationalities ang nagpupunta dito. Isa na nga po sa marami ang populasyon sa buong mundo ay mga Indian nationals, yung mga East Indian na nagpupunta dito sa Canada. Kaya nga nung kamakailan lang din nagrally ang mga yan. And more than 70,000 students, including several Indians, face deportation scare after Canada tightened the rules for extension of work and study permits. The decision has sparked protests across different states of Canada. We pay taxes, we go back. ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਪੀਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਣਗੇ ਲੜਾਂਗੇ। Thousands of international students in Canada now face an uncertain future. Mga East Indian pa lang po yan, mga kababayan, na nagrally. Sipin nyo, ang dami nila. Dahil nga dito sa mga changes na ito. Kaya naman, bad trip talaga ang mga international students at mga temporary foreign workers, pati na po yung mga visitors dito sa Canada. Kumbaga kung sasabihin mo sa salitang kanto bad trip parang jahe or dismayado ang marami sa mga yan. Nakakalungkot nga rin po na siyempre nag-a-aspire tayo, pero we are hoping for the best. Na una ay mahinto na. Hindi na, pero ewan ko lang mga kababayan kung mahihinto yung mga scammer na yan, yung mga mapagsamantala Kumbaga malesen man lang. Sa tayo naman po, maging matalino tayo mga aplikante, mga kababayan. Dahil sabi nga po nila, walang manloloko kung walang nagpapaloko. Yun po kasabihan nila Maging matalino po tayo. Huwag po tayong magpakita ng desperation. Pero sa ngayon naman po mga kababayan, nag-a-update pa rin po ako ng mga trabaho dito sa Canada. Kasi meron pa rin naman po na pwede tayong applyan. At yan naman po, ako, eto lagi ang paniniwala ko. Halimbawa, ikaw nag-aspire ka na makapunta dito sa Canada or makahanap ka ng trabaho. Laging ako, mga kababayan, ang tiwala ko nasa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon ko tinitiwala yung aking kapalaran, yung buhay at kapalaran. Sa Diyos mo itiwala, kabayan. At siya na po ang bahala kasi nakikita niya Kumbaga parang GPS mga kababayan, di ba? Kikita niya kung ano ang nakakabuti sa'yo. Nakikita ng Diyos kung makabubuti ba sa'yo na
magpunta ka ng ibang bansa. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman po lahat ng nangingibang bansa ay may magandang kapalaran. Yan po ang totoo dyan. Kung minsan, kahit po nasa Pilipinas ka, basta kumpleto ang iyong pamilya, kumakain ka 3 times a day, mas mabuti pa po yun kaysa sa mayaman na broken family naman sila. 'Di ba? Hindi sila magkakasama ng kanilang family. Kaya yun po lagi ang tiwala ko mga kababayan. Nasa Diyos. Lagi natin ipagtiwala ang ating buhay at kapalaran. At hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. Hanggang sa susunod na video natin, samahan at ingatang nawa kayo parati ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayos.